Good morning, sir. I'm Kim B. Masalongga. Gagawa po ngayon ng reflection video about sa AI emotion detection in text, image, and video. So, ang una po nating gagawa na reflection is emotion detection in text. So, ito po yung ginamit kong website na collab research. Yung Spark NLP. So, ginamit ko po yung code na nilagay, yung code na in-upload nyo po sa Google Classroom. Then, in-input ko lang po dito. Tapos, ito na po yung ma-detect po niya yung, kunyari po dito, I'm so happy the news came out in time for my birthday weekend in my inner 7-year-old cannot wait. Yung nararamdaman po niya is joy kasi po masaya po yung sinasabi doon sa sentence. Yung pangalawa naman po, emotion detection in image. So, dito naman po, deep face. Makikita nyo po. In-upload ko po dito yung image na inano nyo po sa class. Then, de-detect niya po yung dito, yung emosyon nung baby po, ayun po, fear, tas kung ano po yung nasa picture, ano po siya lalaki, tas pati po yung dominant race na white po kasi yun. Tapos, sa pangatlo naman po, is emotion detection in video. Dito naman po, FER. So, dito po sa FER po yung parang na-detect niya po yung mga level po nung emotion po, like po angry, yan po, tas yung fear, happy, sad. So, yun po. Tapos yung dito naman po sa tanong na what did you learn from this activity? Ano po? What did you learn from this activity? Sa mga code po na ibinahagi ko po kanina, kahalagahan po nito ay yung paggamit ng mga iba't ibang AI libraries tulad ng Spark. Yung Spark NLP po, para po siya sa text. Tapos yung FER naman po sa image. Ay, yung FER pala sa video po pala. Tapos yung sa deep face po, yun po siya sa image para po masuri po yung mga emotion na nakapaloob dun po sa mga text, sa mga image, video, yun po. Tapos yung sa pangalawa naman po is, are you interested to learn more on AI and why? Bilang isang mag-aaral po, malaki po yung may tutulong niya sa pag-aaral. Dahil nagbubukas po ito ng bagong oportunidad sa larangan ng mga teknolohiya.
And gusto ko pa pong malaman pa kung paano po maaaring kapakinabangan sa at mapagbuti yung mga ibang aspeto po ng puyat pag-aaral. Yung sa pangatlo naman po, what application do you think it can be used in your future work? Um, sa hinaharap po, maaari ko pong gamitin yung AI sa pagtatrabaho, sa pagsasagawa ng mga pagsusuri ng mga emosyon na lalo na po sa mga social media. Maaari rin po ito magamit para sa mas advanced na pag-a-analyze at pag-unawa sa mga pattern ng mga pag-aaral. Kahit na ito po ay maaaring maging technical. Yun lang po. Thank you. Ito pa. Stop.